Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Unang-una sa lahat, mga kapatid at mga magulang sa pananampalataya ng Islam, tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa dami ng biyaya na binibigay niya sa atin. Dahil kung ating bibilangin ang biyaya na binibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi natin ito kayang bilangin. Tandaan natin mga kapatid sa agama ng Islam na kahit yung mga tao na sila ay nakakagawa ng kasalanan, sila ay gumagawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay tuloy-tuloy pa rin yung pagbigay sa kanila ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon tayo kamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa pinapasalamatan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tayo ay sinali niya sa mga taong Muslim, na kung saan tayo ay gumagawa ng mga amal, tayo ay gumagawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalataya ng Islam, tandaan natin na sa panahon natin ngayon ay napakadami na ng mga tao na sila ay gumagawa ng mga kasalanan. Nawala na ang takot nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun mga kapatid sa agama ng Islam, alhamdulillah dahil tayo ay hindi nasali sa mga taong ganun. Mga kapatid sa agama ng Islam, ang tatalakayin natin sa araw na to ng Yaumul Khamis ay ang patungkol sa kaparusahan ng ang kasali sa mga kaparusahan ng mga tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala ta'ala, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Isra, ika 36 na ayat, na sinabi niya, katotohanan na ang pandinig at ang paningin at ang puso at lahat na yon ay itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. So ang maintindihan natin dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lahat pala ng ating narinig, lahat ng ating narinig na magagandang bagay o di kaya masasamang bagay, ayan ay itatanong lahat sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Ganon na din yung paningin. Lahat ng ating nakita mga bagay na magaganda at lahat ng ating nakita na masasamang bagay, ayan ay itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. At ganon na din ang puso. Lahat ng nararamdaman na ating puso na masasama o di kaya magaganda ay itatanong rin yan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasali sa mga kasalanan ng kamay. Tandaan natin mga kapatid sa agama ng Islam na isa sa mga masasamang bagay, mga kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kamay. Siya yung pagtatraidor sa pamamagitan ng kamay sa pagkuha ng pagmamay-ari ng iba. Halimbawa nito mga kapatid sa agama ng Islam, may kasama ka na siya ay malaki ang kanyang pera na ikaw ay ginawa mo, siya ay inuuto mo siya para makakuha ka doon sa kanyang kayamanan. So, ang tawag doon mga kapatid sa agama ng Islam ay pagtatraidor. So, pag ating ginawa yun, ay katotohanan na tayo ay nakagawa ng malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ibinigay na bahagi na para sa mga taong manduruga o di kaya mandaraya ay ang malaking kaparusahan sa kabilang buhay. So maintindihan natin doon mga kapatid sa agama ng Islam, ang taong mandaraya o di kaya manduruga ay
para sa kanya ang malaking kaparusahan sa impyerno, mga kapatid sa agama ng Islam. Ano ang halimbawa nito? Halimbawa, sabihin natin na ikaw ay nagbebenta ng isda. Alam naman natin mga kapatid sa agama ng Islam na ang taong nagbebenta ng isda ay kailangan ito ng kilo. Halimbawa, may bumili sa'yo ng 1 kilong isda na ang ginawa mo, bago mo ikilo yung isda na yon, ay linagyan mo ng bato yung kilo dahil yung bumili sa'yo ay siya ay nakatalikod. So pagkatapos nun ay kinilo mo na yung isda na kanyang binili at ito ay saktong 1 kilo. Pagkatapos na yon ay yung kilo na yon, yung kinilo mo na 1 kilong isda ay ang katotohanan nun ay hindi pala yun 1 kilo dahil ito ay linagyan mo ng bato. So ang gawain na yun mga kapatid sa agama ng Islam ay panduruga, pagtatraidor sa kapwang tao. So pag yun ay isinagawa natin mga kapatid at mga magulang sa pananampalataya ng Islam, ay katotohanan na para sa atin ang malaking kaparusahan sa impyerno. At pangalawa, ومن معاصر الرجل فكالمشي إلى الأبواب السلاطين مثله المشيء في سعاية بمسلم أو قتله. Ang pangalawang kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kabilang sa mga kasalanan ng paa, tulad lang lamang ng paglakad sa mga pinto ng mga hari. Halimbawa nito mga kapatid sa agama ng Islam, ikaw ay pumunta sa isang hari para lang siraan mo ang isang kapwa mong Muslim, o di kaya para sabihin mo sa hari na yon na patayin ang Muslim. So pag yun ay yung isinagawa mga kapatid sa agama ng Islam, ay katotohanan na ikaw ay may kaparusahan ka sa kabilang buhay. Dahil iyong siniraan ang kapwa mong Muslim sa hari at sinabi mo sa hari na iyon ay ipapapatay. So yun ay malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang isang Muslim, ayan ay malaki ang kanyang samba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Qala ta'ala, wala tajassasu. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wag na wag kayong mag-i-spy. Ano ang maiintindihan natin dito mga kapatid sa agama ng Islam? Ang maiintindihan natin dito mga kapatid sa agama ng Islam ay wag natin pasukin ang iba sa atin. Kumbaga wag natin pag-i-spyin ang ating mga kasama. Tulad ng wag natin silang isipan ng masama. Wag natin isipin na yung kasama natin ay may ginagawang masama na kahit wala naman tayong ebidensya. So yun mga kapatid sa agama ng Islam, wag tayong mag-spy, wag natin ugaliin na mag-spy sa ating mga kasama kung tayo man ay walang ebidensya. So mga kapatid sa agama ng Islam, yun ang pangalawang kaparusahan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangatlo, وَمِنْ مَعَاصِ الْأُذُنِ كَالْإِسْتِمَاعِ إِلَى الْغِيبَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ. Ang pangatlo naman mga kapatid at mga magulang sa pananampalataya ng Islam at kasali sa mga kasalanan ng tainga, tulad ng pakikinig sa paninira ng kasama at ang iba roon na kasali sa haram na pinakikinggan. So halimbawa nito mga kapatid at mga magulang sa pananampalataya ng Islam, pag may dalawa kang kasama na kanilang sinisiraan ang inyong kasama, tapos ikaw ay nakisali roon, iyong pinapakinggan ang dalawang kasama mo na kanilang sinisiraan ang inyong kasama, ay katotohanan na kayong tatlo ay pare-pareho na makakagawa ng kasalanan. Kayo ay makakagawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil inyong sinisiraan ang inyong kasama nang hindi niya alam. So yun mga kapatid sa agama ng Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qala ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Sinabi ng Allah, wag niyong siraan ang kasama niyo sa iba sa kanila. So ang maintindihan natin dito mga kapatid sa agama ng Islam,
pag tayo ay kinakausap natin ng ating kasama, ay wag natin ugaliin na siraan natin ang ating kasama sa kanyang mga kasama, hindi kaya sa iba sa atin. Dahil yun ay napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-apat, ومن معاصي ومن معاصي العين فيها مثل نظر النسائل أجنبيات مع القصد فلا بأس بالنذر فجأة ثم الغد. Ang pang-apat, nakasali sa malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mata. Tulad lang ng pagtingin sa mga babaeng hindi natin mahram na iba ang intensyon natin sa kanila. Ang halimbawa nito mga kapatid at mga magulang sa pananampalataya ng Islam, pag may babae na siya ay dumaan, na siya ay ating tinignan at iba ang iniisip natin sa kanya, kumbaga iba ang intensyon natin sa kanya, ay katotohanan na yun ay malaking kaparusahan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban lang kung ang babae na yun ay yung nanay mo, o di kaya yung tita mo, o di kaya yung kapatid mong babae. Yun lang ang exempted doon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yun yung mga babaeng hindi natin mahram. Yun yung mga babaeng pwede natin mapangasawa. Maliban lang na ibang babae, maliban lang na walang problema sa pagtingin sa ibang babae sa'yo kapag hindi mo ito sinasadya. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalataya ng Islam, pag tayo ay nakakita ng babae, ay agad natin ibaba ang ating mga mata para hindi natin maituloy ang masamang intensyon sa kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo sa nananampalataya na ibaba ang kanilang paningin. So ganun mga kapatid sa agama ng Islam, pag tayo ay nakakita ng babae na hindi natin mahram, ay kailangan natin gawin ay ibaba natin ang mga paningin natin para hindi natin maituloy ang ating masamang intensyon para sa babae na yon. Ang panglima na malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ma'asil farji fakazina wallawati walliwati wal istimna'i bilyad wa ghayriha. Ang panglimang kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ari. Tandaan natin mga kapatid sa agama ng Islam na ang ari ay pinakamalaking zina. Pag yan ay nakagawa ng zina, ayan ay pinakamalaking kasalanan mga kapatid sa agama ng Islam. Dahil pag yung inasawa ang babae na hindi mo mahram, ay katotohanan na yon ay napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangalawa ay yung pag-asawa ng lalaki sa tulad niyang lalaki. Dahil sa panahon natin ngayon mga kapatid sa agama ng Islam, may mahahanap tayo ng mga tao na ganyan ang kanilang ginagawa. Kanilang inaasawa ang kanilang katulad na lalaki. Kumbaga yung tumboy. At ang pangatlo ay yung babae na inaasawa niya ang tulad niyang babae. Halimbawa ng mga kapatid sa agama ng Islam, ang dalawang babae ay nagtatalik. Sila ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain. Ayun ay malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang panghuli mga kapatid sa agama ng Islam ay ang pag-aasawa natin sa ating kamay, kumbaga sa ating sarili. Mga kapatid sa agama ng Islam, kung ang ating intensyon sa ating pag-aasawa sa ating kamay ay para lang mawala ang ating stress, hindi kaya ang ating libog, ay yan ay pwede. Pero kung ang intensyon natin ay masama, tayo ay nag-iisip ng mga babae
para lang mailabas ang dugo na puti, ay katotohanan na yon ay malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu zina, huwag kayo lumapit sa zina. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalataya ng Islam, dahil katotohanan na ang zina ayan ay napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-anim, amal ma'asi bikullil badan fiha kal'uquqi lilwalidaini wa ghayriha. Ang pang-anim na kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagsagawa ng lahat ng kasalanan ng ating katawan. Halimbawa, yun yung hindi magandang pakikitungo natin sa ating mga magulang. Halimbawa nito mga kapatid at mga magulang sa pananampalataya ng Islam, pag tayo ay inutusan ng ating mga magulang na hindi natin ito sinunod kaagad, ay katotohanan na yon ay malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tandaan natin mga kapatid sa agama ng Islam na ang ating mga magulang ayan ay napakahalaga sa atin dahil sila ang nagpalaki sa atin. Tayo ay kanilang pinalaki para lang tayo ay kanilang pinalaki mga kapatid sa agama ng Islam. Na kung tayo mga kapatid sa agama ng Islam, kung tayo ay uutusan ng ating mga magulang, ay kailangan atin itong sundin kaagad para lang respeto sa kanila. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalataya ng Islam, tandaan natin na yung aking mga nabanggit ay atin iwasan yun mga kapatid sa agama ng Islam dahil yun ay napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ating isinagawa yun, ay katotohanan na may bahagi tayo na malaking kaparusahan sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.